Maaari naman pong maiwasan ang injury sa ating mga paglalaro. Narito ang mga gabay na maaari nating magawa upang makaiwas sa injury. Paano ba natin maiiwasan ang mga sports injuries? So unang-una, yung tinatawag natin na pag-warm up. So wag natin kalilimutan ang pag-warm up. So bakit ba napaka-importante nito? So ang pag-warm up ay yung paghahanda ng ating katawan, especially yung ating mga muscle and bones sa isang sports-related activities upang nang sa gayon ay maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga injuries. Pangalawa, so wear proper attire, especially yung sapatos or yung footwear. So sa kahit anumang sports-related activities ay merong prescribed or design na sports attire at lalo na yung pagsusuot ng sapatos. So napaka-importante nito upang maiwasan natin yung number one, yung pagkadulas at yung mga tinatawag natin na mga sports-related injuries katulad ng sprain at strain. So yung pangatlo is do not forget to rehydrate ourselves. So very prone sa dehydration ng ating mga katawan kapag tayo ay sumasabak sa isang sports activity. Dahil ang nangyayari is kapag tayo ay pinagpapawisan, lumalabas yung electrolytes sa katawan natin. So alamin natin, ano ba yung purpose kung bakit tayo pinagpapawisan? So ito ay one way para to cool off yung katawan natin doon sa mga na-absorb natin na init at doon sa init mismo na pinuroduce ng ating pong katawan. So ang nangyayari kapag tayo po ay pinagpapawisan, yung mga electrolytes natin sa ating katawan ay lumalabas. Kaya napaka-importante na i-rehydrate natin yung sarili natin sa pag-inom ng maraming tubig or yung mga commercially available na mga sports drinks or Orisol. So pang-apat, so check ourselves. So i-assess natin yung ating sarili in terms of health conditions. Kung okay po ba yung health status natin na magsagawa ng isang strenuous activity, lalo na kung meron na tayong existing na sakit katulad ng sakit sa puso. Ang mga mabibigat na mga activities ay maaaring magresulta sa tinatawag natin na sudden cardiac arrest or yung biglaang paghinto ng puso. Kaya makakabuti na tayo ay kumonsulta sa ating mga doktor or sa ating mga physician sa kung anong mga sports at anong mga recreational activity at kung ano yung mga restriction natin sa ating health conditions. So panglima, so do not forget also to check our surroundings. Kung saan tayo nagsasagawa or magsasagawa ng ating pong mga activities ay siguraduhin natin na free from hazard or harm yung ating pong pagsasagawaan ng activities. Dahil itong mga harm na ito or yung mga hazard na ito, kapag ka ito ay hindi na correct, ito ay maaaring magdulot ng mga aksidente. Isa sa mga the best example dito ay yung mga basang flooring kung saan tayo mag-activities na maaaring magresulta sa pagkadulas. Pang-anim, yung tinatawag natin na avoid excessive physical contacts. As we all know, ang sports activity ay hindi talaga natin maiiwasan ang pagkakaroon ng physical contact. So dito ang sinasabi natin is yung mga excessive or yung malabis or yung sobra na maaaring magresulta sa mga injuries. Kaya tayo as a player ay napaka-importante na dapat ay maging aware tayo doon sa mga movement natin para maiwasan natin yung pagkakaroon ng injuries at para na rin sa safety ng mga kalaro natin. At pang-pito is ito ay higit sa napaka-importante, yung first aid training or merong marunong na mag-first aid sa isang activities. Ang isang strenuous activity katulad ng mga sports ay maaaring magresulta sa iba't ibang mga emergencies like sprain, strain, deformity at ang pinakamalala dito ay yung tinatawag natin na sudden cardiac arrest. So katulad nung nangyari kay Samboy Lim, so habang nagbabasketball siya ay nagkaroon siya ng sudden cardiac arrest. Ang kahalagahan ng merong marunong mag-first aid doon sa lugar ay habang iniintay natin yung emergency medical services or yung mga rescue or yung ambulance na dumating ay meron nang nag-a-apply ng first aid. At according sa studies, ay malaki ang nagagawa ng early intervention na nagdodoble ng survival rate ng isang pasyente.